Hello mga ka-brothers! Welcome back to my channel. This is Brother Ronelo, the Army of God. Ang atin ngayon pag-uusapan ay patungkol sa salita ng Diyos. Nandito ako ngayon sa inyong harapan para maghatid ng mabuting balita sa inyo at ang gagamitin ko ay ang Biblia. Ito mga ka-brothers, Bible, ang aking gagamitin sa inyo. Ngayon mga ka-brothers, meron lang akong itatanong sa inyo mga ka-brothers. Alam nyo ba kung mamamatay kayo, saan kayo pupunta? Marami na akong mga nakausap na ang sabi hindi alam at ang sabi naman ay pupunta ng langit pero hindi alam kung paano makakapunta ng langit. At meron ding nagsasabi na alam nila kung saan sila pupunta dahil sila ay isang Kristiyano. At alam nila ang daan palangit. At alam nila kung sino ang daan papuntang langit. Pero, yung iba naman nagsasabi na hindi nila alam kung saan sila pupunta at hindi pa sila nakakarinig ng salita ng Diyos. Pero ang totoo niyan, mga Kristiyano pala sila. Ibig sabihin lang nun, dinideny nila na sila ay isang mga Kristiyano. Katulad na lang, merong iba't ibang klase ng Kristiyano na sasabihin, merong Baptist, Iglesia ni Cristo, born again, ng Katoliko Romano, mayroong Saksi ni Jehovah, ng Seventh-day Adventist, may mga may born again Christians, may Apostolic of Faith Christian Church, mayroong Pentecostal. Yung Pentecostal ay dalawang denomination yan. Mayroong Trinitarian, mayroong Oneness. Ang ibig sabihin ng Trinitarian ay 3 persons in one God. Nang ibig sabihin nun, God the Father, are in Jesus Christ is one. Ang ibig sabihin ng R ay yung Holy Spirit. Ang ibig sabihin nun, pag binaliktad mo yon, I and my Father are one. Are one. Ang ibig sabihin nun, si Jesus Christ at ang Ama ay iisa. Ngunit, mayroong Espiritu Santo. Yun ang sinasabi nila. Kaya kung kayo naman ay hindi alam kung saan kayo pupunta at kung alam nyo man kung saan kayo pupunta, ang pupuntahan ng tao ay dalawa lang, aking sasabihin ngayon. Ang pupuntahan ng tao ay langit, mayroong langit doon sa itaas, at impyerno dito naman sa ibaba. Ang impyerno ay doon ilalagay ang mga taong mga makasalanan at hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan at nagpatuloy sa kanilang mga kasalanan hanggang sa sila'y pumanaw at doon
pumunta sa impyerno. Ang nais ng Diyos ay magkaroon tayo ng magandang relasyon sa Kanya. Yun, ang nais ng Diyos, magkaroon tayo ng magandang relasyon sa Kanya. Kaya, dapat nating kilalanin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Meron akong babasahin sa inyo dito na ang daan palangit ay ang ating Panginoong Hesukristo. Babasahin ko ito sa Hiligaynon version ng Biblia. Ito, Hiligaynon version ng Biblia. Yan, para makikita nyo ng maayos. Hiligaynon version. Yan, Hiligaynon version yan. Babasahin ko dito sa aklat ng Juan 14, versikulong 6. Ito. Si Jesus nagsaba sa iya, ako amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa amay, kung hindi paagi sa akon. Ang ibig sabihin lang nun, pag sa Tagalog, ang ibig sabihin lang nun, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang ibig sabihin nun, ang ating Panginoong Hesukristo, ang daan papuntang langit. Pag pumunta ka ng langit, dadaan ka muna kay Kristo. Ibig sabihin lang nun, magsisi ka muna sa iyong mga kasalanan bago ka makapunta ng langit. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan at huwag mo nang ulitin pa. Dahil ang mga kasalanan na ibig sabihin dito ay ang pagpatay, pangangalunya, pagsasabi ng mga masasakit na salita, yung bastos na mga salita, at ang isa pa ay ang pagsisinungaling at hindi pagrespeto sa mga magulang at syempre hindi pagrespeto sa ating Panginoon. Kahit na anumang relihiyon kayo, mapakatoliko o Iglesia ni Cristo, Baptist, kahit na anong klaseng relihiyon pa yan, basta't hindi mo nire-respeto ang Panginoon, hindi ka maliligtas. Dahil ang Panginoon ang siyang kaligtasan ng lahat. Kung hindi mo pa kilala ang Panginoong Hesukristo, dapat ngayon pa lang, kilalanin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Dahil ang Panginoong Hesukristo ang siyang daan patungong langit. Sabi pa nga ng ating Panginoong Hesukristo, walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya, ang masasabi ko sa inyo, kilalanin ninyo sa inyong buhay ang ating Panginoong Hesukristo para sa inyong
kaligtasan. Kung nais ninyong maligtas, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Ito ang sabi sa unang Juan 1, versikulong 9 hanggang 10. Ito, babasahin ko. Hanggang 10. Ito, 9 hanggang 10 ng unang Juan 1, versikulong 9 hanggang 10. Ito. Sa Inigaynon version pa rin ito. Pero kung ituad ta ang aton mga sala sa Dios, tumanon niya ang iya ginsaad, kagimuon niya ang nagakaigo, patawaron niya ang aton mga sala, kagtiluan niya kita sang tanan naton nga mga kalautan. Dito sa Gis, kung magsiling kita nga wala kita makasala, nahimo naton ang Dios nga butigon, kag ang iya pulong wala sa aton. Ang ibig sabihin lang nito, pag tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan, ang sabi ng Biblia, pag pinagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, ang Diyos ang siyang magpapatawad sa iyo at lilinisin ka niya sa iyong nagawang mga kasalanan. Aalisin niya ang nagawa mong kasalanan at wala ka ng ibang susundin kundi ang ating Panginoon. Ngunit pag sinabi mo sa iyong sarili na ikaw ay walang kasalanan, ibig sabihin lang nun, ang ating Panginoon ay ginagawa nating sinungaling. Hindi tama yan, mga kaibigan. Mga ka-brothers, hindi tama. Mga kaibigan, mga ka-brothers, hindi tama na ang ating Panginoon ay hindi natin susundin. Dapat sundin natin. Dahil siya na mismo ang nagsabi na ang sino mang magsisi ay papatawarin ko at aalisin ko ang mga nagawa niyang kasalanan. Nilinisin ko siya sa kanyang puso. At ito pa ang sinabi ng ating Panginoon. Ito sa ito ay sa English Revelation. Sa Tagalog ay bugna siguro sa Tagalog, at sa Hiligaynon bugna. Pero sa Tagalog siguro ay katapusan. Yung sa Ilonggo nito, ito, bugna kay Juan. Ito ang masasabi ko. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Ito,
ang bugna kay Juan. Ayan o. Yan, ang bugna kay Juan. Yan. Ngayon, aking sasabihin sa inyo sa bugna 3:20. 20. Kung ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan at sinabi mo sa harapan ng Panginoon na ikaw ay makasalanan, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Ito ang mangyayari. Bugna 3:20. Ito. Pamasahin ko. Sa Hiligaynon version pa rin. Ito, 20. Pamati ka. Yon, ang sabi, makinig ka. O makinig kayo. Nagatindog ako sa puwertahan kang nagapanuktok. Yon, ang ibig sabihin lang nun, nakatayo ang Panginoon sa pintuan ng inyong bahay. Nakatayo doon ang Panginoon. Ibig sabihin lang nun, nakatayo ang Panginoon sa harapan ng inyong bahay, doon sa may pintuan, at kumakatok ang Panginoon. Yon ang ibig niyang sabihin. At ito, kung may makabati sang akong tingog, kag mag-abri sang puwertahan, magasulod ako sa iya balay, kag magakaon upod sa iya, kag siya magakaon upod sa ako. Ang ibig sabihin lang nito, kumakatok ang Panginoon sa pintuan ng iyong puso, at ang sino mang bubukas ng kanyang puso sa Panginoon, papasok ang Panginoon sa kanyang puso, at siya ay makakasama mo sa habang buhay. Ibig sabihin lang nun, na ang ibig sabihin pag sa Tagalog, ang Panginoon, pag pumasok sa pintuan ng inyong bahay, dahil ito ay yung binuksan, magiging kasalo mo siya sa pagkain. Ang ibig sabihin lang ito ay parang isang salita ang mga salita noon ng ating Panginoon ay parabula. Ito ay salita na ibig sabihin ng Panginoon, ang sino mang papasok, ang sino mang magsasabi na pumasok ka sa aking pintuan, minubuksan kita, aking Panginoong Hesus, ay siyang maliligtas. Hindi lamang iyan sa salita, kundi dapat may kasamang gawa. Dahil ito ang sabi ng ating Panginoon, na pag pinapasok mo ay okay na. Pag pinapasok mo sa iyong puso ang Panginoong Jesucristo, okay na.
Siyempre, okay din naman yun na napapasukin mo ang ating Panginoong Hesukristo sa iyong buhay. Ito ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo dito. Yung ibig sabihin lang ito, ang pananampalataya mo sa ating Panginoon ay samahan mo ng gawa. Pag sa Ingles, faith with actions. Yung salita na may gawa, yun ay katotohanan. Na pag ibig sabihin lang ito, pag sinabi ng mama mo na aalis ako sa linggo, pupunta ako sa bahay ng lola mo, sasama ka ba? Pag sinabi niya ang ganun, pag ayaw mong sumama, hindi ka niya mapipilit. Pero pag sumama ka, sasama ka talaga, at ito ay gagawin niya dahil ipinangako niya. Yun ang ibig sabihin ng gawa. Ito, ngayon. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang pananampalataya na walang gawa ay patay na pananampalataya. Dito, babasahin natin sa Santiago 2:17. Babasahin natin ito sa 17. 17. Ito. Amuman ini sa pagtuo, kung wala ini ginaupdi sang maayo nga buhat, ini nga pagtuo patay. Ang ibig sabihin lang ito, pag ang pananampalataya natin ay walang kasamang mabuting gawa, patay na pananampalataya ito. Kahit na gaano pa karami ang pagpalo natin sa likod natin, kung kayo ay Katoliko, Romano, kahit na gaano pa karami ang pagpapapalo natin sa likod natin, kahit na ilang ulit pa tayong magpapapako sa cross, wala pa rin magagawa yun. Pag kayo ay nanampalataya, ngunit walang gawa, wala pa rin magagawa ang inyong pagpapapako at pagpipinitensya. Kahit na ilang palo pa ang mangyayari sa inyo, alam ko maraming Katoliko ang nakakakita nun. Nagpapapalo sila, palo dito, tuwing Semana Santa, o mahal na araw, meron ding nagpapapako sa krus, pinapalo sila dito sa likod, nagpapapako sa krus, at naglalagay ng mga ribulto sa bahay. Kahit na hindi Semana Santa, merong mga ribulto, merong mga kung ano-ano, may mga rosaryo. Kahit na ilang panalangin pa ang gawin mo, kung walang gawa, hindi ka talaga maliligtas. Dahil ang pananampalataya na walang gawa ay patay na pananampalataya. Kahit na saan ka pa
magsimba. Basta't patay ang pananampalataya mo, hindi ka talaga maliligtas. Kaya ang sino man sa inyo ang nais tumanggap sa Panginoon, ngayon pa lang gawin nyo na. Dahil hindi nyo alam at kung kailan darating ang ating Panginoon. Sana sa tatlong mga beses na aking sinabi ay may natutunan kayo at ito ay nai-apply ninyo sa inyong mga buhay. At sana inyong makilala at tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon pa lang, nais ko kayong imbitahin sa isang panalangin. At ito ang panalangin na hindi para sa akin, kundi para sa inyo, mga kabrothers. Mga kabrothers, nais ko kayong imbitahin sa isang panalangin na ang panalangin ay bilang isang halimbawa para sa inyong lahat. At ito ay ang panimula ng pagbabago ng inyong buhay. Kaya mga kabrothers, halina kayo at manalangin tayo sa ating Panginoong Jesucristo. I-ano natin ang ating mga ulo. Iyuko natin ang ating mga ulo. Ipikit natin ang ating mga mata. At sumunod kayo sa panalangin ito. Mahal na Ama, Ama naming nasa langit, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Kinikilala ka namin bilang aming Panginoon at aming tagapagligtas. Salamat po at pinatawad niyo po kami. Isulat niyo po ang aming pangalan sa libro ng buhay at maraming salamat po, aming Ama. Sa isang manalangin ito, inaanyayahan ka po namin sa aming puso na pumasok ka at maging Diyos ng aming buhay at ikaw na ang magkontrol sa buhay namin. Aming Panginoon, sana po mapuspos kami ng Espiritu Santo na siyang gumagabay sa lahat ng mga sumasampalataya sa iyo. Aming Panginoon, tinatanggap ka po namin bilang aming Panginoon at aming tagapagligtas ng aming buhay. Salamat sa iyo, Panginoong Jesucristo. Isulat niyo po ang aming pangalan sa libro ng buhay at gawin niyo po kaming ihemplo sa maraming tao sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Ngayong araw na ito, inyong kinilala at inyong tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. Ngayong araw, May 21,
21 o 22? May 22. Huwag nyo itong kalimutan dahil ang araw na ito ay kaarawan ninyo na ipanganak na kayong muli dahil sa ating pananampalataya. Sana po mabless kayo sa salita ng Panginoon. At sana po may papasok nyo sa inyong buhay ang ating Panginoong Jesucristo at magkaroon sana kayo ng peace of heart, peace of mind. Salamat po sa inyong panonood. Please like, subscribe, and click the notifications bell para updated kayo palagi sa mga vlogs ko. Salamat po mga ka-brothers. God bless po. See you mga ka-brothers.